Your brother. Hello, hello. Ay, what happened? Dito na kami. Dalag mga damit. Si Anessa. Say happy Holi! Good morning guys. Maglinis tayo. Ating sahig. Wala pa yung staff guys. Anong oras na nakauwi kagabi? Kasi may guest sila na late na dumating kagabi. Parang nagbiyahe from somewhere and sinerva nila ng pagkain. Hindi ko alam anong oras siya darating. Dalawa yung staff dito guys na babae. Isa taga-luto. Isa taga-hugas, taga-laba. Hello guys, katatapos lang mag-lunch at nakalaba na rin ako. May mga nag-check-in na customer, nag-check out na sila guys. So I think mas yung business nila is more yung kung may mag-check-in ng room. Kasi kung may mag-check-in kasama na doon, kung may mag-check-in meaning kakain sila, iinom. So yun, may ipon ang bill, malaki ang bill pag may nagche-check-in. Sa mga naman, mga kumakain, wala masyado guys. Siguro kape-kape lang sila. Ayun, snacks. Si Babu. Babu, it's very hot. Yun yung nilabhan ko, oh. Meron pa dun sa likod. So, it's very hot. So, may nag-comment na yun nga, international school sa atin, maganda na. Guys, alam nyo naman dito sa Nepal, pagandahan ng pangalan. Kasi, ewan ko, ganun sila guys. Pagandahan ng nila, title, pagandahan ng pangalan ng mga business nila. Pero in reality, wala. Yung, may makita ka ng sigurong yung yung tawag dito, yung standard talaga na magandang school. Pero at least magbabayad ka ng siguro monthly 20,000 rupees. Pinakamura na yun guys, 20,000 rupees. Kasi naalala ko dun sa Imadol International School, ang ganda guys. So ang monthly dun ay 20,000 rupees, sa atin 10K. So ang tawag dito, so yung tiningnan natin kahapon na Reliance, Academy, wala yun. Very crowded. Yung una naman nating tiningnan, okay naman guys, okay. Pero siya, medyo kasi yung standard dito na tuition na monthly ay mga nasa 5,000 rupees. So, makakita ka ng 8,000 to 10,000. Medyo yun ang okay. So, yun kahapon, yung first na tiningnan natin, yun yung 10,000 rupees. So, sa atin, mga 5,000 pesos ganun monthly. So, hindi na siya ganun kamahal. Pero at least, hindi crowded.
tsaka konti lang sila. Tsaka, yun, maasa ako na sana, ano yung mga bata ba, mag-enjoy, tsaka maraming matutunan. Tsaka may quality ng pag-aaral nila araw-araw. Basta maging masaya lang sana sila guys, yun lang naman. Kahit magbayad kami ng 4,000, 5,000 more. So, ayun. Hindi man siya ganun kagandahan talaga, pero okay na. Okay na kasi malapit lang naman siya, isang sakay. Mga school bus, mga 15 to 20 minutes lang. So, ayun, hindi talaga siya yung kagaya sa atin na pag international school talagang maganda guys, 'di ba? Pero sa atin naman talaga pag international school din, mahal din, 'di ba? Sobra. Monthly magkano sa atin ang international school? Sa inyo diyan na ano, may mga anak na ano or may mga relatives na nasa international school, magkano sa atin? 'Di ba mahal din? So ganoon din dito guys, mas mahal, mas maganda. Maraming mga malalaking school dito na international school din or kahit hindi international school basta malaking school na maganda. Pero maganda din ang presyo. Mahal din siya. So yung tiningnan natin kahapon, yun nga English, Sanskar English School, at least hindi naman siya international pero at least ano siya, mas okay kaysa sa typical na eskwelahan dito sa Nepal. Yung pangalawang school na tiningnan natin kahapon, yung Reliance Academy, yun yung masasabi kong typical na eskwelahan. Maraming estudyante, tapos ano, yung tuition nila, yun nga medyo mura na. Mga 6,000 rupees. So ayun, ayaw naman ni Sanil doon, so doon na lang siya sa Sanskar talaga. Ayun guys, medyo mapapamahal si Santos sa admission kasi nga bagong libro, bagong uniform. So mga bayarin, baka aabot daw ng ano, siguro mga 50,000, dalawang bata. In pesos tingnan natin. And then tungkol dun sa ano, yung paglipat-lipat ng mga bata, wala akong magagawa guys kasi yun yung naging buhay ko, yun yung naging mga desisyon ko sa buhay, tsaka yun yung mga circumstances na nangyari sa buhay namin. So gustuin ko mang magstay kami sa Pinas na sana, doon na kami guys, 'di ba? So hindi kami nakastay doon ng matagal dahil nga na forced to resign si Santos, bumalik kami dito, nag-village kami. Hindi rin ako nakatagal doon, ayaw ko doon. Pero, hindi naman ako pwedeng bumalik na rin sa Pinas. So, sumunod ako sa asawa ko. So, ngayon, kung nasa ang asawa ko, doon ako. Kasi alangan naman na lilipat yung asawa ko, tapos kami, doon pa rin. Eh, wala naman yung family ko doon. Okay lang sana kung andun yung sarili kong pamilya, yung mama ko at mga kapatid ko, 'di ba? Wala nang, hindi na kailangan lumipat-lipat. Tsaka si Sanel, sanay na siya guys sa lipat-lipat. Madali na lang sa kanyang mag-adjust. As long as nakikita ko siyang masaya, tsaka kinakausap ko naman siya. And then si Babu, masaya siya ngayon guys. Masaya siya ngayon. Tsaka bata pa naman si Babu, madali lang din siyang maka-adjust. Ini-explain ko sa kanila kung bakit kami lilipat, mga desisyon namin ni Santos. Alam nila lahat yan guys. So, at least yung mga anak ko sanay na sa lipat-lipat. hindi lang naman siguro kami ang ganito na lipat-lipat. Marami din naman. Sabi nga ni Girlie yung sa Germany na marami din siyang mga estudyante na yun nga na-assign sa iba't ibang lugar o iba't ibang bansa yung mga parents nila. So, lipat-lipat din sila. O, diba guys? So, kami rin ganun. Wala akong magagawa doon. Pero, I make sure na pinapaintindi ko sa mga anak ko. Hindi naman ako yung basta-basta na lang din nalilipat for the sake of syempre adjustment din, nag-a-adjust din ako guys. So ayun. And then ayun, yung paghahanap natin ng flat ay postpone muna kasi inuuna ni Santos yung mga bata sa eskwelahan. Yung mga eskwelahan na pangailangan nila mas uunahin. Tapos, dahan-dahan na lang na maghanap tayo ng flat. Tapos, bibili tayo ng mga kailangan mga gamit. Kasi, restart ulit tayo. So, ayun guys, parte na ng buhay na mag-restart siguro guys. Kesa naman mag-stay ka sa isang place na
na hindi pa na anong tawag dito, na mahihirapan ka, or alam mo yun, kailangan nating mag-adjust, kailangan nating, alam mo yun, sumunod sa flow ng buhay. So at least for now, andito kami, magkasama kami, buong pamilya. Yun lang pinapasalamatan ko, tsaka healthy kaming lahat. So ayun guys, si mother-in-law andito siya, may sakit pa rin, naka-oxygen siya. So, pero okay naman na siya. So, ang tawag dito? May mga nag-aalaga sa kanya, yung mga staff, tsaka si Subash. Ayun lang guys, yun yung chika ko sa inyo. So, update ko na lang kayo sa mga ganap-ganap. So far, okay naman. Busy-busyhan na ako kasi hindi na gaya ng sa kasara na. Walang ginagawa dito. Ako ang mag-oversee dito. Tulungan ko si Subash na manage dito. Ano ang mga dapat i-manage. So, hindi naman busy, so okay lang. Ayun guys, ayun lang ang ating chika-chika artista. Maraming comment ng si Mila andito. Sana magkamit kami ni Mila someday. Kasi hindi ko alam kung saan si Mila dito sa Kathmandu. Tagal na kami hindi nagka-PM. Last naming message ni Mila, pandemic time pa yun. Nanghingi ako sa kanya guys ng advice sa pag-YouTube. Ayun. Tinulungan niya ako. After nun, wala na kaming communication. Kasi busy na rin lagi. Sana magka-communicate, magkita-kita, no? Isang lugar lang. Ayun guys, maraming salamat sa inyong walang sawang suporta. Maraming salamat sa inyong panunood, sa pagsunod sa aming buhay dito sa Nepal. Mahirap pero ganun talaga. Wala namang madaling buhay guys, siguro. Kahit saan, kahit sa Pinas, kahit sa ibang bansa. Breathe in, breathe out lang. Ayun. Thank you. God bless everyone. Bye for now. Bye. See you next time.